Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 4. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Biyernes na tayo ngayon, 27 ng Marso 2026. Kabilis ng panahon, ano ha? Malapit ng matapos ang first quarter. Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama na rin siyempre ang ating masuki, ang ating mga kababayang nakikinig ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita, executive order na magsususpinde sa exec stocks na langis. Posibleng ilabas na ng Pangulong BBM sa Abril. Operasyon ng WESM sa bansa sinuspende ng ERC o Energy Regulatory Commission. Budget sa ASEAN Summit pinababawasan para gamitin sa oil price relief. SM Supermalls may adjustment ng operating hours simula sa Lunes sa gitna ng oil crisis. Bagong post-harvest facility sa Isabela inaasahang magdadala ng oportunidad sa mga magsasaka. Nararanasang heat index sa bayan ng San Jose, Occidental Mindoro, umabot na ng danger level kahapon. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, ang bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro ang tanging lugar na nakararanas ng danger level heat index hanggang kahapon yan. Sa heat index bulletin ay nilabas ng Pag-asa hanggang alas 5 ng hapon. Nakapagtala ang San Jose ng heat index na 42 degrees Celsius. Inaasahan ng Pag-asa na mananatili rin ang ganitong sitwasyon. Nag-iisang lugar na nasa ilalim ng danger category ngayong Biyernes na may parehong heat index. Ang heat index na mula 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay nasa ilalim na ng danger level, habang ang 52 degrees Celsius pataas ay inuri bilang extreme danger o lubhang mapanganib. Ayon sa Pag-asa, ilang lugar sa bansang nakararanas na ngayon ng heat index level na nasa pagitan ng 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius o extreme caution. Kabilang dito ang Metro Manila, Northern Luzon, Central Luzon, Southern Visayas, gayon din ang Mindanao. Samantala, binalaan naman ni Loredin de la Cruz Galicia ang mga residente ng Mindanao na maging alerto sa mararanasang kalat-kalat na pagulan at thunderstorms na maaaring magresulta ng landslides at flash floods. Ayon kay Galicia, ang nasabing panahon ay resulta ng mainit na hangin na nagmumula sa Pacific Ocean na kilala bilang easterlies. Natagpuang nakabaon sa mababaw na hukay sa Dato Piang, Maguindanao del Sur ang isang Chinese national na 3 araw nang nawawala. Batay sa report, naiulat na missing si Xiang Lai Hong noong Lunes, March 23, bago na diskubre ng mga pulis na inilibing pala sa barangay Masigay. Si Hong ay Chinese national mula sa Sabah, Malaysia, pero naging residente ng Dagupan City, Pangasinan. Nagtungo ito ng Zamboanga City sa Cotabato at Tacorong para sana sa pagnenegosyo hanggang sa ito'y mawala.
Ayon sa mga pulis, nakagapos pa ang kamay ng dayuhan at may tama ng bala sa katawan ng makitang bangkay. Patuloy pang iniimbestigahan ang naturang insidente upang malaman kung sinong nasa likod at kung anong motibo ng naturang krimen. Kinumpirma naman ng Philippine National Police na walang nakitang foul play sa pagkasawi ng 15 anyos na dalagita na unang napaulat na nawawala sa Pasig City. Ayon sa Forensic Unit ng Pasig City Police, mismong ang biktima ang bumili ng puting nylon cord na kanyang ginamit bago nakita ang kanyang bangkay sa isang compound nitong March 23. Sa pagganap sa media ng ama ng biktima, sinabi nitong walang naging pagkukulang ang pulisya sa pag-aksyon sa kaso. At kung meron man anya, baka ito ay ang kanilang pagkukulang bilang mga magulang. Sa amin pong family, wala siyang letter, wala siyang paramdam na mangyayari to. Kaya din po siguro mas masakit kasi bigla-bigla. Yung pong mas malalim pang dahilan, siguro po sa depression at saka sa pagkukulang ng magulang. Samantala, napag-alaman din ng pulisya na nag-iwan pala ang biktima ng sulat sa kanyang 3 malalapit na kaibigan. Ano daw ho kasi ito na left out, may wag na natin i-discuss, pero alam na ho ng mga kaibigan at kamag-anakan kung anong dahilan, neglected child daw. Kaya sabi nga, wag na lang sanang tutukan hindi lamang po ang IQ ng bata, kundi pati na rin yung emotional quotient. Nananawagan naman ang Department of Social Welfare and Development ng nationwide approach laban sa bullying. Kasunod ng pagkamatay ng isang 15 anyos na estudyante sa Quezon City dahil sa bullying. Apila ng DSWD Assistant Secretary at Spokesperson na si Erin Dumlao sa lahat ng sektor magtulungan upang bumuo ng isang ligtas na kapaligiran kung saan malayang nakapagpapahayag ang mga bata ng walang takot sa pag-uusga o pananakit. Layunin ng ahensya na hindi na maulit pa ang sinapit ng estudyante sa Quezon City at matiyak na ang mga paaralan at komunidad ay nananatiling ligtas sa lugar para sa lahat, lalong-lalo na para sa mga kabataan at mga may kapansanan. Ginitidumlaw mahalagang papel ng pamilya at komunidad upang matiyak na hindi lumaganap ang bullying sa kapaligiran na kinagisnan ng bata, mapa-online man o offline. Inatasan naman ni Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang buong hanay na makipag-ugnayan sa mga paaralan at mga community-based group para mapigilan ang tumataas na kaso ng self-harm cases. Ayon kay Nartates, palalakasin nila ang koordinasyon sa mga kaukulang ahensya at iba pang stakeholder para mas mapaigting ang monitoring at response measures. Lalo't isa itong seryosong usapin na hindi dapat na ipagsawalang bahala. Ginawa ng PNP Chief ang pahayag kasunod ng ulat ng NCRPO na nakapagtala sila ng 111 insidente ng self-harm sa Metro Manila mula Enero hanggang Marso 23. Higit na mas mataas ito kaysa sa 33 cases na naiulat sa kaparehong panahon noong 2025. Samantala, naglaan naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ng inisyal na 1.37 billion pesos para sa konstruksyon ng 25 public school buildings sa buong bansa. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang pondo ay bahagi ng 2 taong plano na makapagpatayo ng 125 school buildings o halos 1,500 classrooms upang matugunan ang kakulangan ng silid-aralan sa bansa sa pakikipagtulungan ng Department of Education. Upang maging formal ang inisyatiba, numagda ang PAGCOR sa isang Memorandum of Agreement katuwang ang Department of Education at mga kinatawan ng first batch recipients mula sa mga lokal na pamahalaan ng La Union, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Zambales, Batangas at Cavite, gayon din ang Mindoro, Marinduque, Romblon, Albay, Camarines Sur, Antique, Samar, Davao Oriental, South Cotabato, Lanao del Sur at Sulu. Sinabi ni Chairman Tenco na naglaan ng PAGCOR ng kabuang 8 bilyong pisong pondo para sa nasabing proyekto at umaasa sila na ang lahat ng silid-aralan ay matatapos na hindi lalagpas ng 2027 tulad ng naipangako nila sa Pangulong BBM. Alas 4:15 ang oras sa buong Kapuluan, mga misis. Amoy araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila.
Para labanan ang amoy araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another product by Shea Butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Nueva Ecija. May buntag sa mga tigpamilanatory sa Subo. Buenos dias, Zamboanga. Naibenta na ng Bureau of Customs ang dalawang luxury car na kinumpiska dahil sa kakulangan ng import documents na halagang 205 million pesos. Nabenta ang dalawang Bugatti Chiron sa pamamagitan ng negotiated sale. Nabili naman ang Elite Garage Corporation. Mismong si Customs Committee on Negotiated Sale Chief Deputy Commissioner Arnel Alhambra ang tumanggap ng alok na halaga ng Elite Garage sa nasabing halaga. Mula sa kabuuang 205 million pesos, nabili ang 2017 Blue Bugatti Chiron sa halagang 101 million 500,000. Habang yung 2019 Red Bugatti Chiron naman ay nagkahalaga ng 103,508,000. Wow! Kinumpiska ng Bureau of Customs ang dalawang Bugatti Chiron noong February 2024. Sana all. 17 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Pilipinas. 19 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot mo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride, but mapahirapan ang self-concept pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Tribal Stay-Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, Madden, sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Naghigpit na ng seguridad ang Philippine National Police kaugnay ng inaasahang mga kilos protesta para sa 81st birthday ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukas po yan. Ayon kay Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates Jr., inatasan na ang mga field commander na mag-deploy ng karagdagang pulis sa mga lugar kung saan inaasahang magtitipon-tipon ang mga supporters ng dating Pangulo. Sinabi ni Nartates na nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa mga lokal na pamahalaan at iba pang mga ahensya upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdaraos ng pagtitipon-tipon. Binigyan din pa ng pambansang pulisya prioridad ang kaligtasan ng publiko habang ginagalang ang karapatan ng mga mamamayan na magkaroon ng mapayapang paghahayag. Tiniyak naman ng PNP na magpapatupad sila ng maximum tolerance. RH TV, nasa na yung yan yung inilatag kong makalat na poster sa social media. Itinalaga naman ni PNP Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. si General Romel Batangan bilang bagong hepe ng Highway Patrol Group. Una nang nagsilbi si Batangan bilang Deputy Regional Director for Administration ng Central Luzon Police. Kasunod dito ng pagbibitiw sa pwesto ng dating Highway Patrol Director na si General Jesse Tamayaw matapos akusahan ng sexual harassment ng isang babaeng pulis. Itinanggi naman ni Tamayaw ang legasyon na itinuturing niyang personal vendetta na hindi rin niya alam kung ano ang dahilan. Inanunsyo naman ng SM Supermalls magpapatupad ito ng mas maikling oras ang operasyon sa lahat ng kanilang sangay simula Lunes, March 30. Ang hakbang ay tugon ang pamunuan ng SM sa idineklarang State of National Energy Emergency ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kanilang post sa social media, magsisimulang ipatupad ang bagong operating hours sa Lunes, March 30. Patay sa nilabas na abiso, ang magiging bagong oras ng operasyon ng SM Supermalls Monday to Friday, 11 a.m. hanggang 9 p.m. lamang. Sabado at Linggo naman mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. 4:22 ang oras sa buong kapuluan. Nagbabala ang Department of Agriculture na posibleng umabot ng hanggang 500 piso o higit pa ang presyo ng bawat kilo ng karneng baboy sa mga palengke.
Ito'y sa gitna ng patuloy na krisis sa petrolyo, dulot naman ng tensyon sa gitang silangan. Ayon kay Rosendo So ng Samahang Industriya at Agrikultura o SINAG, ang kasalukuyang farm gate price ng kanilang baboy ay nasa 185 hanggang 190 pesos per kilo, pero ang retail price ay nasa 340 hanggang 350 pesos na per kilo. Sa kabila nito, umaasa naman si So na hindi naman maaabot ng bansa ang worst case scenario dahil sa suspensyon ng excise tax sa langis na maaaring iutos ng Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na buwan. Ayon sa line ng suspensyon o pagtapya sa excise tax na langis na mapababa ang presyo ng petrolyo na ibinebenta naman sa bansa. Tatagal pa ng hanggang 30 hanggang 40 araw ang supply ng LPG sa bansa. Ito naman ay niulat ni Regasco President at dating LPGMA Representative Arnel T. sa harap ng nangyayaring krisis sa bansa dulot ng tensyon sa gitang silangan. Bagamat may supply pa rin na mahigit 1 buwan, sinabi ni T na posible pa rin sumipa ang presyo nito dahil naman sa mataas na shipping cost mula sa pagsiklam ng kaguluhan sa gitang silangan. Kaugnay nito, natitiyak ni T sa mga manufacturer at mga supplier ng LPG na maayos ang procurement para masigurong hindi sinasamantala ng mga kumpanya ang nararanasang krisis sa bansa. Yung barko at yung produkto ay hindi pa po dumarating pero covered na po ito ng kontrata. Ang malaki lang po ang difference ay doon sa presyo dahil yun ho ang report namin at ang advice namin sa Department of Energy, we will be transparent at pre-provide na po namin sa kanila lahat po yung documentation and bill of lading of those vessels para po makita nila na talagang mataas po ang shipping cost ngayon. Posible na maumabot ng halos 1,500 ang presyo ng 11 kg ng tangke ng LPG sa susunod na buwan. Ayon sa LPG Marketers Association of the Philippines founder na si Arnel T, tataas ng hindi bababa sa 30 pesos kada kilo ang LPG dahil nga sa pagmahal ng shipping cost at kontrata sa gitna ng pandaigdigang oil crisis. Katabas ito ng dagdag na humigit kumulang 330 pesos sa bawat 11 kilogram na tangke. Tulad ng oil company, gagawin ding staggered ang price hike ng LPG sisimula ng 20 pesos per kilo epektibo sa March 28, bukas huyan, at karagdagan 10 pesos per kilo sa April 1. Sa kasalukuyan, umaabot na ng 1,135 ang presyo ng 11 kg na tangke sa Metro Manila, batay naman sa ulat ng Department of Energy. Magandang umaga, Pilipinas! Ang Vista Mall at Star Mall ng mga bilyar ay nagpapatupad din ng adjusted na mall hours Monday to Friday, 11 a.m. to 9 p.m. Yan ang po ang kanilang operating hours. Monday to Friday, 11 a.m. to 9 p.m. At Saturdays naman hanggang Sunday ay 10 a.m. hanggang 9 p.m. Baka 9 p.m. yan, Manu. Hindi 24 hours. 10 a.m. hanggang 9 p.m. Magandang umaga, Pilipinas! Maaaring ilabas ng Pangulong Bongbong Marcos ang executive order para suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa pagitan ng Abril 12 at 13. Ito ang ayon naman sa Department of Finance, Undersecretary Carlo Fermin Adriano. Kinakailangang lumipas muna ang 15 days matapos na malathala ang batas bago itutuloy ang magkabisa. Nilagdaan ng Pangulo ang Republic Act 12316 nitong Marso 25 na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang bawasan o itigil ang pagpapataw ng excise tax sa langis sakaling umabot na lumagpaspa sa $80 per barrel ang Dumay crude oil sa loob ng isang buwan. Sa kasalukuyan, inaasahang magpupulong ang Department of Budget and Management o ang DBBC, Development Budget Coordinating Committee, upang magbigay ng rekomendasyon sa Pangulo bago ang implementasyon ng naturang kautusan. Magandang umaga, Pilipinas! Pinag-aaralan pa kung magkano talaga ang ibabawas o kung tuluyan ngang sususpindihin ang excise tax sa langis. Tugon ito ng palasyo sa mga tanong kung nakwenta na kung magkano ang ibababa sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong may emergency powers na ang Pangulong Bongbong Marcos Jr.
Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, under review pa ito ng Department of Energy lalo't pa iba-ibang presyo ng langis. Bagamat nilagdaan na ng Pangulong BBM ang batas para dito, sinabi ni Castro, kailangan pa itong dumaan ng 15 days publication period bago makita ang bisa nito. Ito po ay para sa sinasabi nating right to due process, para lahat ng stakeholders, lahat ng mga kababayan natin, lahat ng taong involved ay malaman dahil alam naman natin kapag ito ay na-publish, it will be considered as an information or a notice to the whole world. So para sila ay makapagbasa, maintindihan, makapag-assess at makapag-prepare. At doon po sa 15 days na grace period, ito po ay nakakapagbigay sa kanila ng pagkakataon kung sila ay ano ang maaari nilang gawin. Samantala, pinababawasan naman ni Batangas Representative Leandro Leviste ang halos 22.9 billion pesos na budget para sa ASEAN Summit 2026 na ang host ay ang Pilipinas. Sa House Resolution number 911, inihain ni Leviste, hinimok nito ang pamahalaan na limitahan lamang sa 10 billion pesos ang kabuuang gastusin para sa ASEAN 2026. Ang halaga niya ng pera na matitipid ay maaaring gamitin sa pamamahagi ng ayuda sa publiko sa harap ng patuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Ginit ni Leviste na hindi niya ipinapanawagan ang pagkansela sa summit, kundi nais lamang niyang gawing cost efficient ang pag-host nito ng bansa. Ginawa ng mababatas ang hakbang kasunod ng deklarasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng National Energy Emergency sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Alam ba ninyo na ang Pilipinas number one sa talaan ho ng pinaka-apektadong mga bansa sa buong mundo dahil po sa Iran conflict? Ayan o, top notch ng Pilipinas among the countries na hindi, halos lahat naman ng mga ng bansa sa buong mundo apektado ho nitong krisis, pero tayo ho ang number one pagdating ho sa pinaka naapektuhan. Bakit ho kanyo? Wala nga tayong ibang alternative source ng energy. Wala tayong ibang 81%. Ang increase ng diesel prices mula February 23. Batay ito sa global petrol prices. Diesel ang pinag-uusapan. Ang Pilipinas, 81.6%. Number 1 tayo, sinusundan ng Nigeria, Malaysia, Australia, Vietnam, Singapore, bagamat ang US, 41.2% din. Pero overall, ang pinaka-apektado ho nitong krisis ngayon dyan ho sa gitang silangan ay mga Asian countries. Hindi apektado masyado ang Saudi Arabia, India, Russia, UAE, konti lang. Qatar, konti lang din. Bakit ho? Nakapag-develop nga ho sila ng sarili ng mga programa para ho sa kanilang supply ng source of energy. Tayo pugak-pugak ha. Tacloban City Social Welfare and Development Office sinimula na ang pag-evaluate ng mga driver at mga operator na tatanggap naman ng fuel subsidy. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Pinasimulan na ng Tacloban City Social Welfare Development Office ang pag-evaluate sa mga qualified motor cab for hire MCH operators at drivers para mabigyan ng fuel subsidy. Ito ang sinabi ni Tacloban City Social Welfare Development Officer Chuna Bahin. Ayon kay Bahin, 5,000 pisong fuel subsidy ang kalaan ni pamahagi ng national government. Ang fuel subsidy ay tugon ng gobyerno sa mataas na presyo ng gasolina. Ang mga rehistradong MCH drivers at operators ang mga qualified beneficiaries at nakakomply ng mga requirements sa Tacloban City Business Permits and Licensing Division. Ang hindi mga compliant ay hindi makatanggap ng fuel subsidy. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay, 431. Sa mga may lakad, sa may mga importanteng transaksyon,
Abay, mag-mount din tayo ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge and other bathing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 32 na makalipas ang alas 4, marijuana greenhouse. Talaga nagdo-double time din yung mga cultivator ng marijuana, ha? Sinalakay ng mga otoridad sa Tumblay, Benguet. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 ay Bagdabigat, Romy. Kinumpiska ng mga otoridad ang 70 fully grown marijuana plants na nagkakalaga ng 18,000 piso sa kinasang anti-drug operation sa loob ng isang greenhouse sa Sitio Duban, Barangay Kaponga, Tublay, Benguet. Sa bisa ng search warrant na pinatupad ng mga personnel ng Cordillera PNP at PIDEA na diskubre sa loob ng greenhouse sa pagmamayari na isang individual na naunang nahuli kamakailan sa bypass operation noong March 12 sa Sitio Peleu, Barangay Kaponga, Tublay, Benguet at ngayon nakapiit sa Benguet Provincial Jail. Inamin ng suspect na nagtanim siya ng marijuana sa labas ng kanilang bahay para panggamot sa kanyang ama na may cancer at sumasailalim sa dialysis. Nagsimula itong magtanim ng marijuana noong December 2025 at galing ang similya sa Bacon, Benguet. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Josegina. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa San Narciso, Zambales at sa mga suki din natin dyan sa Sydney, Australia. Nasamat naman ng Bureau of Customs ang 102 million pesos na laga ng shabu. Itinago sa mga chopping board sa NAIA Terminal 1. Ayon sa Bureau of Customs, nadiskubre ang naturang mga kontrabando makaraang makita ang kahinahinalang imahe sa bagahe ng isang Malaysian passenger nang isa lang ito sa x-ray screening. Dahil dito nagsagawa ng masusing inspeksyon ng mga otoridad kung saan tumambad ang mahigit sa 15 kilo ng shabu. Nakasilid niya sa 2 kahon. Agad namang pinagutos ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pag-aresto sa dayuhang pasahero at ito'y naharap sa kasong paglamag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act. Maganda umaga, Pilipinas! Davao Oriental Police Provincial Office pinasinungalingan ng mga kumakalat na mga report sa social media. Ano kaya yon? Alamin natin mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Nilinaw ng Davao Oriental Police Provincial Office o DOPPO na peke at mapaninlang ang kumakalat na social media post hinggil sa pag-aresto sa isang security guard sa loob ng convenience store. Ayon sa DOPPO, ang mga larawang kumakalat online ay AI generated at hindi nagpapakita ng tunay na insidente. Binigyang DND ng tanggapan na ang mga pulis na makikita sa larawan ay hindi mula sa kanilang hanay. Dagdag pa rito, hindi tumutugma ang patch ng uniforme sa ginagamit sa Davao Oriental at wala ring mini-stop convenience store sa nasasakupan ng DOPPO, kaya't malinaw na mali ang naturang post. Bagamat hindi totoo ang impormasyon, sinabi ng kapulisan na ang pagkalat nito sa mga Facebook page at account sa Davao Oriental ay maaaring magdulot ng kalituhan at pangamba sa publiko at makapekto sa tiwala ng mamamayan. Kasalukuyan ng inimbestigahan ng DOPPO ang pinagmulan ng naturang maling impormasyon at ang mga posibleng responsable sa pagpakalat nito. Pinaalahanan din ang publiko na ang pagpapakalat ng fake news ay maaaring may kaakibat na pananagutan sa ilalim ng batas. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Teka, salamat, June Soter. Si Jonathan Llanes mula po naman sa Department of Agriculture, Cordillera. Kasama na natin, Jonathan. Good morning. Magandang umaga po, Congressman. Ito sa ating mga taga-subaybay. Oy, kahapon may report kami na yung hindi pa naaaning carrots
ninanakaw na. Yung magnanakaw nang nag-harvest, ano ha? Kakaiba. Magkano bang carrots ngayon dyan? Okay, Congressman, for the past few days po, naglalaro po yung ating carrot sa presyong nung isang araw, ang pinakamataas pong presyo, yung carrots na nahugasan, yung malalaki po ay naglalaro sa 110 hanggang 120. Yung pinakamababa po, yung palaspasan ay nasa 90 to 95. Pero kahapon po, yung mula po ito sa wholesale buying price ng Benguet Agri Trading Center at saka yung Latinidad Vegetable Trading Post. Ang carrots po kahapon ay nagkakalaga ng pinakamababa po, yung pili ay nasa 85 to 90, habang yung pinakamataas po, yung nahugasang carrots ay nasa 100 to 110 pesos kada kilo, Congressman. Bakit ang mahal? Opo, ito po kasi kung maalala po, noong Nobyembre, noong pong tamaan tayo, noong bagyong Yuan dito sa highland areas ng particularly Benguet. So, marami po sa ating mga magsaka na nagtanim noong Nobyembre ang natamaan, and they decided po, hindi naman po lahat, ay magtanim po ng mga green leafy vegetables. Pamalit po doon sa nasirang mga carrots. Ang carrots po, from planting to harvest, ay umaabot po ng 90 days. Habang yung green leafy vegetables po is 45 days. Ito pong mga itinanim po ng ating mga magsaka, ito po yung mga naka-preposition na mga binhing ipinamamahagi po ng kagawaran sa tuwing nagkakaroon po tayo noong bagyo na nakaka-apekto sa ating mga magsaka, Congressman. So supply pala talaga ang problema, no ha? Mataas ang presyo dahil sa... pero hindi pa naka-factor in dyan yung transport cost. So far ngayon po, malalaman po natin kung ano po yung presyo, epekto po nitong pagtaas sa ating mga produktong petrolyo, dahil as of yesterday po dito sa Baguio, ang pinakamataas na presyo ng diesel ay nasa 125 per liter. Ang gasolina ay nasa 105 per liter. Yan po yung pinakamataas na presyo ng gasolina at saka crudo, na diesel. So alamin po natin kung ano po yung magiging presyo. Pero so far po, batay po dito sa ating nakikitang mga presyo ng gulay mula sa Benguet Agri Trading Center, wala po siyang remarkabling pagtaas sa presyo Opo. Hindi pa po natin nakikitaan ng epekto pero tsaka mabalik po tayo dun sa carrots, Congressman. Expect po natin this April magno-normalize na po yung supply. Opo. Dahil bagamat hindi naman ho lahat hindi na nagtanim ng carrots, meron pa rin pong mga magsaka na nagtanim. At saka yung mga sumunod pong mga planting cycle, meron din pong nagdagdag na nagtanim. Kanya asahan na po yung pag-normalisa ng ating produktong gulay, partikular na po yung carrots, Congressman. Okay, sige. Okay. Thank you, Jonathan, sa impormasyon. Other than that, ano pang ibang gulay ang nag-spike ang presyo? Wala po tayong nakikita. Wala masyado, no? Opo, dahil ang like for example, ang bell pepper po, normal po itong presyo 180 to 200 to 230. Like kahapon po, yung bell pepper na sultan ay nasa 200 per kilo. Yung sa Latinidad Trading Post po nasa 220 to 230. Titignan ko pa rin po yung ito pong patatas natin ay mababa po normal po yung presyo niya. Wala po tayong nakita ang mataas na presyo ng ating mga gulay. Sige. Thank you, Jonathan, Maraming salamat, Okay, magandang umaga. Congressman, maraming salamat po. Just Gina, si Jonathan Llanes, ang Public Relations Officer ng DA Cordillera. Magandang umaga sa aming poging bossing, si Boss Freddy Elizalde. Kita ho ninyo, aga-aga hong nag-iikot na dito sa ng boss namin. Thank you. Magandang umaga, Pilipinas!
Pero ito, walang increase. Nagtaasan na lahat. Pero hindi pa rin nag-i-increase ang tangerine chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya para ma-avail ho ninyo yung mga produkto ng tangerine chocolate na pagkasarap-sarap pa. No price increase, ha? Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulungan po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon ay nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0915-095 o 0919-095-5935. Ulitin natin, baka magkamali kayo ng dial. 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang tangerine chocolate ay gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. 43 na makalipas ang alas 4 na umaga. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 47 na makalipas ang alas 4 na umaga. Magandang umaga sa mga taga Mandaluyong, sa mga angkan ng poblador. Pinangunahan ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at House Speaker Faustino Boji D. III ang pag-inspeksyon at inaugurasyon sa mga pangunahing agricultural facility ng Isabela, kasama sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Isabela Governor Rodolfo Albano III. Inaasahang magpapasok ito ng mahigit sa 163 million peso investment na naglalayong mapalakas ang farm productivity, mabawasan ang pagkalugi matapos ang anihan at mapatas ang kita ng mga magsasaka. Kasama sa proyekto ang dalawang major post-harvest facilities at isang farm-to-market road. Isang kritikal na infrastruktura para na matagal nang itinuturing na mahalaga sa pagpapalakas ng supply ng pagkain sa bansa. Ayon kay Speaker Boji D, hindi lang ito pagbubukas ng pasilidad kundi pagbubukas ng oportunidad para sa mas maliwanag na kinabukasan ng ating mga magsasaka at ng buong sambayan ng Pilipino. Personal na sinamahan ni Speaker D ang Pangulo at iba pang mga opisyal sa pag-inspeksyon ng Ambatali Warehouse at Onion Cold Storage Facility na naglalayong tulungan na lumaki ang kita ng mga magsasaka. Tiwala naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may tataas ang presyo ng palay sa tulungan ng karagdagang agricultural facilities. Kumpiyansa ang Pangulo na mula 16 pesos, pwede nang gawing 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng palay kung magkakaroon ang mga magsasaka ng dagdag na pasilidad gaya na nga ng cold storage, warehouse at drying facilities. Ipinangako naman ni Speaker D ang patuloy na suporta ng Kamara sa pagpapalawig pa ng mga agricultural infrastructure. Detalye na balita mula kay Manang Milky Riconana, RH12. Manang Milky, good morning. Tiniyak ni House Speaker Faustino D. III ang patuloy na suporta para mapalawig ang agricultural infrastructure, mabago ang mga post-harvest systems at mabigyan ng pangmatagalang suporta ang farming communities. Sinabi ito ni D sa inspection at inauguration ng post-harvest facilities sa Isabela na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay D, sa bawat butil at ani katumbas ng pawis at pagod ng ating mga magsasaka at hindi anya sapat ang pasasalamat kaya tugon ng pamahalaan ay aksyon. Pinasalamatan ni si Pangulong Marcos sa pagpapasinaya sa Ambatil Warehouse, isang post-harvest facilities sa Isabela. Paliwanag ng House Speaker, sa pamagitan ng proyektong ito, mas mapabibilis ang pagdadala ng ani mula bukid patungong pamilihan, mababawasan ang pagkalugi at mas mapapahaba pa ang buhay ng produkto ng ating mga magsasaka. Ako si Milka Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, COMELEC nag-work from home na muna. Nagkansila ng mga aktibidad dahil sa energy emergency. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Ipinagpaliban ng Commission on Election o COMELEC ang ilang aktibidad at nagpatupad na work from home set up kasunod ng state of national energy emergency. Ayon kay COMELEC Chairman George Serwin Garcia, kanselado ang ilang event at ipatutupad ang work from home tuwing Lunes mula April 6 hanggang 27.
Ito'y bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtipid sa enerhiya. Samantala, bukas pa rin ang mga tanggapan ng COMELEC mula Martes hanggang Sabado para sa voters registration at iba pang serbisyo. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, boy. Babaeng rider patay matapos na sumemplang ang minamaneho nitong motorsiklo sa Santo Tomas sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktima na isang 55 anyos na babae, walang asawa at residente ng Barangay Santo Niño, Santo Tomas, Pangasinan, matapos itong magtamo ng malubhang sugat sa ulo sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa ulat ni Santo Tomas Acting Chief of Police Captain Leonardo Bulatao Jr., naganap ang aksidente bandang alas 12:11 ng madaling araw sa Provincial Highway ng Barangay San Jose sa nabanggit na bayan, kung saan ay nakasunod ang biktima sa isang motorsiklo na minamaniho ng isang 25 anyos na binata, helper at residente ng Barangay San Antonio, Santo Tomas. At pagdating sa lugar ng aksidente, bigla umanong lumiko pakaliwa ang biktima na sumabit sa hulihang bahagi ng nasa unahang motorsiklo. Sanhi ng pagsimplang nito at nabagok ang ulo na nadalaman sa paggamutan sa bayan ng Rosales ay diniklarang dead on arrival na ng atinding physician. Hindi naman nasugatan ng rider ng nasabitang motorsiklo. Lumilitaw sa investigasyon na nasa impluwensya ng alak ang biktima nang mangyari ang aksidente. Ayun. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Mas mura daw kasing alak ngayon kaysa sa gasolina, kaya inuna yung alak. Ayun, semplang. Maya pa kay kayungan sa mga suki natin dyan po sa Pampanga. Magandang umaga po sa mga taga-Arayat. Oy, Larry Sigua, good morning. Tatlo timbog naman sa Baybas Operation, kabilang ang isang babae sa San Marcelino, Zambales. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Sa pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga, matagumpay na naaresto ng Zambales Police Provincial Office ang isang drug distribution point sa isinagawang bypass operation sa Purok 2, Barangay Linasin, San Marcelino, Zambales, alas 7:50 ng gabi. Sa pinagsanib na operasyon ng Zambales PDEU, PIDEA, Zambales at San Marcelino Municipal Police Station, naaresto ang 3 suspect, 2 lalaki at 1 babae matapos magbenta ng hinihinalang shabu sa isang pusher buyer. Nakumpiska sa operasyon sa mga suspect ang humigit kumulang 7.5 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 51,000 pesos. Naharap ang mga naaresto sa kaso paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Gross Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. 54 makalipas ang alas 4 ng umaga. Yan daw premiere night ng pelikulang Wonderful Tonight. Nina Kim Molina at Gerald Napoles inulan ng suporta. Sino naman sila? Yan ay babalita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel! Umatin ako sa premiere night ng Wonderful Nightmare sa may Cinema 2 ng Mega Mall na kung saan ay pelikula ito ng bagong mag-asawang Gerald Napoles at Kim Molina. Well, sa nasabing red carpet na dinaluhan ng mga kaibigan, mga fans, kakilala at kapwa-artista ay talaga namang napuno ang Cinema 2 dito sa may Mega Mall Cinema. Tuwang-tuwa ang mag-asawang Kim at itong si Gerald Napoles. Nagkaroon tayo ng chance na makausap sila at nagpasalamat sila sa kanilang mga fans, particularly yung mga sumusuporta mula noon hanggang ngayon sa kanilang journey. Noong sila ay mag-shota pa, nagliligawan pa hanggang sila ay maging mag-asawa na ngayon. Sa totoo lang, marami ang nagsasabing kikita ang pelikulang Wonderful Nightmare dahil sa kakaibang kwento nito. Masaya,
malungkot, nakakaiyak, nakatatawa at kung ano-ano pa. Talagang may puso ang nasabing pelikula kung kaya't inaasahan na ito ay tatabo sa takilya. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Maraming salamat, Morley. Ikaw talaga, Ara. Baka hindi nila matuntun yung pelikula. Hindi Wonderful Tonight. Napaghahalatang mahilig ang kumanta. Wonderful Nightmare. Ayun. 4 na minuto na lamang bago mag-alas 5 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactoserine plasma. Dumaan po ito ng mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi pa mga testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactoserine plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, sa ating katawan, ina-activate nga po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang PDC po naman ay tinatawag ho na madulubasan na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang ultabayo ay nakakatulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, may magandang pahinga. Pagka may magandang pahinga, siyempre may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At available po ito sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. Ang magandang balita kapag bumili ka ng isang box ng ultabayo, yung postbiotic 30 capsules sa 5 Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs from August 1, hanggang July 31 pala, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 2 minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga. Ang Pangulong BBM ibinibina ang natuklasang mas malaking gas well sa Malampaya. May mga nakikita na tayo na babanagan tayong panibagong pag-asa. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH13. Let, good morning. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matagumpay na nahukay at nasubukan ang Camago 3 well sa Malampaya na kayang mag-produce ng 60 million standard cubic feet ng gas kada araw. Ayon sa Pangulo, higit 2 beses itong mas maraming gas kaysa sa naunang balon. Kaya naman inaasahang magpapahaba ang Camago 3 sa operasyon ng Malampaya ng hanggang 6 na taon. Sabi ni Pangulong Marcos, nangangahulugan ito ng karagdagang supply ng enerhiya at mas murang kuryente. Mas mababa kasi anya ang halaga nito kumpara sa imported LNG kaya makatutulong ito sa pagbaba ng gasto sa kuryente ng mga Pilipino. Ayon kay PBBM, target ng pamahalaan na maihatid ang unang gas sa huling bahagi ng 2026. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, ang Department of Energy binalaan naman na huwag nang paabutin sa rationing ng petrolyo kapag naubusan tayo ng supply. Detalye na balita mula kay Raymond Paz sa RH28. Raymond, good morning. Nagbabala si Senador Sherwin Gatchalian na posibleng umabot tayo sa paglarasyon ng langis kapag maubusan tayo ng supply. Ito ay kung hindi agad kumilos ng mabilis ang Department of Energy o DOE at ng gobyerno pang makahanap ng source ng langis bago maubos ang ating supply sa loob ng 60 araw. Ayon kay Gatchalian, hindi na uobra ngayon ang normal na proseso ng pag-uusap at pagbili ng supply ng petrolyo sa pagitan ng mga oil companies. Ang kailangan ay government to government at high level na uri ng pag-uusap sa pagitan ng mga ministers o kaya ay mga heads of state. Nakikita ng senador na pati ang mga malalaking mga oil companies ay nasira ang kanilang diskarte sa negosyo dahil sa kawalan ng mapagkukuhanan ng supply ng langis kaya't kailangan nila ang tulong ng gobyerno. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Ito papasok yung government-to-government negotiations at kalambilisan na ng DOE. At hindi pwedeng through the normal channels. Dapat minister to minister, head of state to head of state. Talagang high level na ito.
kung lumala itong sitwasyon, mag-aagawan talaga ng supply. At hindi malayo na magkakaroon tayo ng rationing, hindi rin malayo na magkakaroon tayo ng baka maubos yung ating inventory after 60 days. No? So, at mabilis in 60 days. Kung gagawin nila yung via normal channel, siguro 2 buwan wala pang nangyayari. So, kailangan talagang high level ang negotiations at high level na yung pag-uusap. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Uyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga nakakalimot, Biyernes pala ngayon ha. 27 ng Marso 2026. Oras sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Pag-usapan nga muna natin na isa ho sa mga nakamabahalang medical concern, ano ha? Dahil dito para sa Pilipinas, 300 cases o 300 patients ang may cancer ang namamatay. Ganun karami. Kasama natin ngayon ay isang medical oncology specialist mula sa National Kidney and Transplant Institute at presidente po ng Global Care Cancer Institute, si Dr. Nessie Huat. Doc Nessie, good morning. Thank you for joining us. Magandang umaga po. Nasa Zoom. Ayan, ma'am. Oo. Ma'am, congratulations din yung katatapos na National Summit. Dahil nga sa noong Pebrero, ipinagdiwan natin ang National Cancer Awareness Month. Ganong karami ang namamatay araw-araw dahil sa cancer? Yeah, tama ka doon, Angelo. So marami kasi dumadami nga ngayon yung cancer incidence eh. At saka uli natin na-diagnose yung mga may cancer na yon. Late na. Usually anong stage na sila na-diagnose? But yung iba, stage 4. Ganun. Kaya stage 3. Huli na, hindi na kasi pwedeng i-reverse. Pangalawa, syempre walang pambayad yung mga tao. Kulang yung finances eh. Tsaka kulang din yung education. So I think yun ang reason. Tsaka after the pandemic, talagang dumami yung mga cancer patients eh. Marami rin din bumalik yung mga cancer. Bakit? Bakit to? Anong kinalaman ng COVID? We don't know why. Maybe it's because of the vaccine. We're not sure. Baka nabuhay. But we don't know the reason why. O baka dahil naubos yung oras natin because of the COVID. Remember, during the COVID time, hindi masyadong na-focus yung ating health because of the COVID. Diba? Kasi sarado mga ospital. So early detection is one of the major concerns kasi marami sa ating mga kababayan ayaw pa rin basta-basta pumunta sa doktor kahit na may nararamdaman na dahil nga sa concern sa gastos. So ang dami na hong mga intervention na ginawa. May mga pondong inilaan para sa cancer campaign. Hindi pa rin sapat, Dok? Kulang pa rin even if we have a very good program from the government. Even ngayon may bago na, 'di ba? The Yakap has yung PhilHealth na Yakap. Meron na yung kasama na yung screening, kasama na doon yung mammography, kasama na doon yung colonoscopy. Siguro kailangan lang i-maximize and educate yung mga tao na kasama na doon sa programa ng gobyerno. Oo. And sabi nyo nga, early detection ang una sa mga solusyon dyan. So, as compared to other nations, dito po sa Southeast Asia, nasaan ho tayo? Well, may mga pag-aaral na ginawa kung nasaan ang Pilipinas in regards to the screening program. So, we're not 1 to 10, we're on the 8 or 9. Because we don't have, in the Asian country, Yes, opo. Because we don't have, initially kasi nung ginawa yung study, wala tayong kasama doon yung mammography. Wala tayong clinical breast exam program. Ang meron lang during the time is the cervical.
na screening. Oo. Yun yung reason kung bakit nandun tayo sa baba. But I think hopefully in the next few years, because of this program na ginawa ng gobyerno, ng PhilHealth, mag-i-improve naman yon. It would just take time siguro talaga. Wow. So napag-iiwanan tayo. Kasi bagay, even in terms of facilities talaga naman, masyado tayo napag-iwanan. Di ba? Kung ikukumpara mo sa ibang bansa. Tapos yun nga, education. So kayo, doon sa convention, ano ang nailatag na mga strategies to address this concern? Well, the ano kasi ang title kasi nung convention natin was it's marami andun si Secretary Ted. Secretary. Oo. So andun yung maraming tao doon, the medical group, the government group, the civil society, tsaka yung mga pasyente. Importante kasi yun para malaman namin ano ba talaga ang kailangan ng isang pasyente. So the biggest problem during na lumabas doon is ang challenge is yung fragmentation, yung hiwa-hiwalay, yung natin regarding healthcare. So ang question doon, marami tayong mga skilled clinician, pero the problem is how to integrate this program to have a very good outcome. Yung para dun sa pasyente, mas magandang programa. So ang tingin ko is the outcome is the call for is to have a good partnership with the government, the private, and patients para to have a very good patient-centered program. Hindi lang or person-centered program. Hindi lang ang tingin natin sa isang pasyente numero o pasyente. Kasi we have to remember, tao rin naman kasi yung mga pasyente. So we have to consider them as magulang ba siya, kapatid ba siya, anak ba siya, di ba? Kasi when you look at that, ganun ang tingin mo sa isang pasyente, yung mga programa mo will depend on how isang tao Hindi lang, ito, bigyan mo ng gamot na ganito. Pero you also have to consider pag ang isang magulang or isang head of the family biglang nagkasakit, lahat apektado, anak. Kasi sila yung bumubuhay. So hindi makakapasok yung mga anak nila, itigil sa pagpasok, paghahanap ng trabaho yan, pagkain nila maapektuhan, lahat maapektuhan. So kailangan tingnan natin na isang pasyente as a person. Sabi nga natin, education is key factor. Gaano ba karami ang predispose ng mga Pilipino? Kasi kung ganun kadami ang may cancer sa Pilipinas, ibig sabihin, ang daming predisposed na bago pa man sila may mga predisposition na. May data tayo kung gaano karami ang mga Pilipinong may predisposition to cancer? We don't have that data, but we know the risk factor na pwede ka maging high risk for having cancer. Yan yung tinatawag natin. Siyempre yung family history, but only kung may family history ka, kunyari lang, out of yung mga may cancer, only 10% merong risk. Like for example, if you have colon CA or a breast cancer in the family, then you are high risk. Pero not 100%. So ibig sabihin sa isang population na may nagkaroon ng cancer, only 10% ang may risk factor. The others, marami pang factors. Lifestyle talaga. Lifestyle. May sakit, metabolic syndrome, yung high blood, yung matataba, mataas ang cholesterol, may diabetes, naninigarilyo, umiinom ng alak. Mahilig magpuyat. Ayan mahilig magpuyat, nanonood ng Netflix buong magdamag. Tapos kinabukasan kinakailangan bumangon ng maaga para magtrabaho. Yan yung ganyan So hindi lang pala akala ko dati pagka manliligaw ka tatay, may cancer ba nanay mo? Meron din, pero maliit lang. Hindi kagaya nakita naman yun na 10% lang pala. Compared to a normal person na walang risk. Okay. So if education is the key, anong gusto ho ninyong mensaheng iparating sa ating mga kababayan? Kasi hindi biro yung 300 a day ang mortality, di ba?
Dati nagre-react tayo sa tindi ng impact ng COVID. Ito mas matindi. Di ba? 300 a day. Tapos ang naapektuhan pa usually isang membro ng pamilya na napaka-productive. Kaya sabi nyo nga naapektuhan kaagad yung well-being, welfare ng mga chikiting. So saan tayo mag-uumpisa, Doc, to address this concern? Well, siguro magsimula tayo sa mga pwede nating baguhin. Yung modifiable. Una, yung ating lifestyle, di ba? Okay. Kung iwasan natin manigarilyo, uminom ng alak, maging active lifestyle, exercises, yung pagkain natin, in moderation lahat. Okay. Sana mababa yung cholesterol, yung mga fatty liver. Kasi kung may fatty liver ka, pwedeng maging cirrhosis, pwedeng maging cancer in the future. Control yung diabetes. So yan. So that's the modifiable. Okay. Ano ba ang pwede natin gawin? Yung ating screening program na meron na yun sa yakap, yung mammography, colonoscopy, cervical, yung test, yung sa screening for cervical CA, ultrasound for the liver. Yan ang mga pwede natin gawin. And then, what else? Ang cervical, Doc, ang cervical, at what age dapat nagpapacheck ang isang babae? Pagka... Pag naging kung they started sexually active. Sexually active, teenager pa lang ngayon, sexually active na, Doc, sa influenza. Pwede pa rin. So, at the age of 18 or 20, you can start, if you are sexually active, you start early stage. Okay. Alam mo naman yon. So, pwede na magpa-cervical CA screening Oo. At saka siguro, Doc, meron niyang ginagawa. Malaki ang programa ng gobyerno dyan. Sa cervical screening. Ayan, okay. Pero Doc, siguro gawing mura din yung bakuna against cervical cancer. Ang mahal Yeah, medyo mahal nga naman. Totoo naman, medyo mahal yung bakuna. Tapos magpabakuna rin sa hepatitis. Kasi, di ba, related din yan sa liver CA. Hindi ba pwedeng yung saklawin din ng Hindi na pwedeng saklawin ng PhilHealth? Baka kasi address ng pagsakit, di ba? Kung prevention yung preventive aspect yung bakuna, baka pwede nating pababain yung cost ng cervical cancer vaccine. Di ba? Anti-cervical cancer vaccine. Mahal Yeah, when you do your costing for PhilHealth, yung sa cervical, baka hopefully maayos ng PhilHealth. But if that depende sa cost, I think if you do a budget impact analysis, if the government would like to pay for that, siguro baka yung kalahati and the other will be co-pay. I think that's the most practical way because I don't think the government can pay all the gastos for that program Kasi medyo, yun ang pinakamahirap with regards to kung paano gagastosin ng gobyerno ang isang programa, especially for this one. Kasi you have to remember na hindi lang naman cancer ang coverage ng PhilHealth. Hindi. Kung aalisan mo yung isa, bibigay mo yung isa, mababawasan yung isa. And that's the reason they really need to study on how to have a very good universal health care na doon nila ipapasok. Kesa naman mapunta ho sa road construction, ano naman kinalaman ng pondo ng PhilHealth? Well, it's still the government on how to allocate budget. Yun nga Yun yung allocation pa rin ng gobyerno Mahirap talagang tama ka, hindi natin alam kung saan na lalagay ng tama. Di ba? Dapat ito isa sa mga priorities, di ba? Yung paglalaan ho kasi kikita naman ho natin yung impact ng tama ba, ma'am, yung demographics natin na yung karamihan ng hindi nakakapag-avail ng anti-cervical cancer vaccine hindi yung well-off. Kasi medyo may kamahalan Kaya yung iba late. Totoo yun, mahal yun. Oo, mahal Kaya nga, this National Cancer Summit calls the government, nandiyan ang PhilHealth, nandiyan ng DILG, nandiyan ng DOH, nandiyan yung sa WHO and the other international, is to voice out kung anong kailangan ng isang pasyente and how to move forward. Okay. So every year ginagawa itong National Cancer Summit.
Oo. At sana naman nakikinig ho sila doon sa inyong mga rekomendasyon. Di ba? Paulit-ulit na tayo dahil hindi naman to bago eh. Yung pong bilang na yan na 300 ang namamatay araw-araw sa cancer, hindi na ho bago. This is a data. Kailan pa ito, ma'am? This is not a new data. Di ba? No, it's matagal na yan. Marami, every year nagbabago yan. Oo. At ang malungkot, tumataas sa halip na bumaba. Diba? Yes. Yun ang isang malungkot na development. So again, education, lifestyle, baguhin natin, boost natin ang ating immunity. Ano ho? Ma'am, teka muna. Makatanong ko lang din, kasi lagi kong nababanggit na ang Ultabio is an adjunct treatment for cancer. Why is that? Well, because the immune system sometimes, if nag-chemo ka or bumababa yung immune system, and we have to have a very good immune system to fight off that cancer. So I think the Ultabio has this Lactococcus lactis strain. Plasma. It's a postbiotic. When you say you have a prebiotic, you have a probiotic, and the postbiotic. Postbiotic. So the prebiotic, ano ba yung mga prebiotic na yan? Yung mga fiber. Kasi tinutulungan niya yung probiotic na dun sa katawan natin. We have our own antibody in our system. Oo. That is, doon, saan yun nakalagay? Sa ating gut. Kaya we have to make sure that our gut is healthy. So marami yan. Yung prebiotic, postbiotic, probiotic, and the postbiotic you're saying about the Ultabio. Oo. Teka muna ma'am, pag sinabi mong gut, bituka yun eh. Di ba? So, ibig sabihin, lahat ng ipinapasok natin sa ating katawan, di ba, dapat may, kaya nga sabi nyo, in moderation. Hindi naman kayo pinagbabawalang kumain ng karne, di ba? Pero in moderation. Hindi naman pagka kumain ka ng steak, porket libre, kakain ka ng 3 piraso, ay tatlong slices, di ba? In moderation pa rin. Matendang party, kung makakain ng lechon, buong 1 kilo yata ang gustong ubusin, di ba? Huwag naman ganun. So, laging in moderation. Ayan, at i-increase natin ang intake natin ng fruits and vegetable. Kaya lang ma'am, nagmahal din ang prutas at saka gulay. Actually, mahal nga ang gulay. Oo. So hindi naman tumaas ang cost ng treatment natin ng cancer because of this crisis sa gas. Sana naman hindi. Well, mahal na talaga. Mahal na talaga. I don't know kasi iba. Oo. Mahal na talaga kasi sobrang mahal ng gamot, especially the newer medicine. So the patient can spend at least, yung iba, yung mga bago na kailangan ibigay, umabot ng mga 150,000 ay a month. Wow. Every chemo, may 200,000. Yan yung mga bagong gamot. But because even the pharmaceutical also help, like they have a patient access program na binababaan compared sa other country. Okay. So, basta ma'am, talaga medyo mahal. Baka ba nga magmahal, I don't know. Kung paano nila mai-import pa yung iba kasi hindi naman lahat hindi lahat dito lahat yan imported. Imported. Anyway, ma'am, basta't nandyan yung passion nyo to save the patients and prevent yung pagkakaroon ng cancer, malakas yung aming loob na malalabanan natin itong problema natin sa pagtindi o pagdami ho ng kaso ng cancer. Salamat po ma'am at thank you po sa inyong malasakit, lalong-lalo na ho sa mga pasyente. Hindi biro yung ginagawa ng Global Care Cancer Institute para po sa ating mga kababayang may cancer. Hindi lang kasi yung cost ng kundi pati yung treatment. Gaano karami ba yung doktor natin, ma'am? Yung specialist natin? For medical oncologist, 300. 350 in the whole Philippines. 350. Ganun po. Hindi ba natin pwede pabilisin yung pagpaparami nyo? Actually, dumami na po yung training program namin. Dati ilan lang. Pero ngayon, dumami na. Kulang pa rin, Oo nga, sana madagdagan pa. At ito sana ang lagyan ng pondo. Yung mga training na ginagawa ho ninyo para mapadami natin ang ating mga medical oncologists. Doc, thank you again for joining us and good luck sa mga endeavors. Kasama niyo ho ang DCRH dito sa kampanyang ito, ang buong MBC sa inyong kampanya para malabanan natin ang cancer. Salamat po. Magandang umaga. Thank you. Si Dr. Nessie Huat, ang Pangulo po ng Global Care Cancer Institute at isa pong medical oncology specialist mula sa National Kidney and Transplant
Institute. Magandang umaga, Pilipinas! Yung pong cancer sa ating lipunan na corruption, hindi ho kailangan ng oncologist dyan. Ang kailangan po dyan ay konsensya. 22 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:29 ang oras sa buong kapuluan. Sa mga may lakad ngayon, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di sa reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ang administrador po ng Pag-asa, si Dr. Nathaniel Servando, kasama na natin. Doc Nat, good morning. Good morning, Sir Angelo, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa. Oo, Doc Nat. Good morning. Good morning. Ayaw natin pag-usapan sana ito, kaya lang mas magandang mapaghandaan habang may krisis tayo sa langis. Gaano ba katindi yung inaasahan nating El Nino? Yes, tama po. Sa ngayon, neutral ang tinatawag nating ENSO. Ito yung El Nino, Southern Oscillation. Meaning walang El Nino sa ngayon or actually La Nina na terminate lang namin. But nag-i-issue po ang Pag-asa ng El Nino Watch dahil nakikita po natin sa sunod na mga buwan, particular na simula July, ay tumataas ang probability o present probability na mag-develop ang El Nino, no? O maabot nga na ng 62% by July, August, September, and by the end of the year, tumataas pa ang probability, abot ng 83% na ang El Nino ay mag-emerge uli. So ito po, kaya ang Pag-asa, malayo pa man, ay nagbigay na ng unang hakbang ng tinatawag naming ENSO warning system. Ito yung El Nino Watch, meaning bantayan po natin dahil ang Pag-asa po ay umpisa ng i-monitor ang pag-evolve ng El Nino, kasi nakikita po namin sa mga forecast tools na ginagamit namin, may potential or probability na towards the later part of the year magkaroon tayo ng El Nino. Okay, Doc, hindi lang naman ang Pilipinas ang magiging maapektuhan ng El Nino, dahil habang umiinit ang dagat Pasipiko, di ba? Lahat naman tayo maapektuhan. Ano ho ang forecast ng ibang bansa as to the impact ng El Nino? Actually, ang El Nino hindi lamang po naman ang Pilipinas ang napektuhan. Katunayan po ito yung the whole of the Pacific Ocean. Mga countries, particular na dito sa may western side ng Pacific Ocean, itong Pilipinas, Abugas kasamang Indonesia, Australia, magkakaranas ng El Nino. Dahil po ang El Nino ay nangyayari po kapag pagkaraniwan ay mas mataas ang sea surface temperature, particularly na sa may central part ng equatorial Pacific natin, at maging doon sa eastern side ng Pacific Ocean, mas mataas ang sea surface temperature than the normal or average sea surface temperature. Kaya nagkakaroon po ng changes sa weather pattern sa maraming bansa, malawakan na
So, kumbaga sa ano, kumbaga Doc Nat, kung ang Australia naghahanda na for heat wave at saka potential mga forest fires nila doon, sa atin wala naman sa atin tayong ganung concern, dahil tropical country pa rin tayo. Although, ang Mindanao mas malapit sa equator. Ano yung worst case scenario na ating nakikita, Doc Nat, sa El Nino? Alam po natin na ang El Nino, kapag whether it is weak, moderate, or strong. Alam naman natin may kakulangan sa ulan. Kaya marami tayong mga yung farmlands na talagang maapektuhan. Depende sa pagulan. So of course, lalo ng palay. Sa mga nakaraang El Nino, like for example, ang pinakalas ay 2024, nakita naman po natin ang impact nito sa particularly na sa agriculture sector. So inasahan natin na kapag less ang rainfall, ay of course naapektuhan ang production ng ating mga crops, particularly na ang palay, of course reduce din. Then kasunod ng El Nino, inasahan natin na bagamat medyo less ang tropical cyclone, but normally kapag may El Nino, inasahan natin na malalakas ang mga bagyo during the last part of the last quarter of the year. So kaya ngayon pa lang nagbigay ng pag-asa ng El Nino Watch para maging alerto, Lalong-lalo na yung mga LGU. Yes, tama po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga on the agriculture sector, of course, yung mga farmers, fisher folks natin. But hindi lang naman ang agriculture sector ang napektuhan. Ang isang critical din yung energy sector, dahil lalo yung umaasa ng yung mga hydro dams natin sa Mindanao, di ba? Yes, opo. At kapag mataas ang temperatura, maalinsangan, of course, tumataas din ang demand ng kuryente. Sige, Doc Nat. Tinitingnan din po namin kapag may namumong El Nino kasi during the last quarter of the year, during tag-ulan, during the habagat season like simula June, July, August, medyo above normal ang rainfall during the habagat season. Kaya nasa natin na bago maging full-blown El Nino, ang El Nino ay malakas naman ang ulan during the habagat season. Kaya ito yung pagbabantayan natin. Ang epekto ng less rainfall ay towards the last quarter of the year hanggang next summer, next year, no. So ito normally ang epekto nito. Sige. Kaya ang pag-asa ay patuloy na magmonitor at magbigay ng mga informasyon kapag may mga developments na nangyari kapag whether ay may mga pagbabago sa forecast naming nakikita. Doc, maraming salamat for joining us at from time to time makipag-ugnayan din po kami for our updates. Thank you. Maraming salamat po sa pagkataon nito, Sir Angelo. May buntag niyo mo, Doc. Si Dr. Nathaniel Sorbando, ang administrador po ng Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan maaga ho yung warning natin. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang tropa ni Sherwin Alfaro kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa Barangay 355, Herrera, Santa Cruz, Maynila. Diyan ho sila mamimigay ng pira. Ayan, ang Barangay 355, Herrera, Santa Cruz, Maynila. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! At ang ating word of the day ay exemplary. Ayan, exemplary. Sa Tagalog po ay huwaran. Sa Ilocano ay pagwadan. At sa Cebuano ay
sulundan. Ayan, yung bang ginagaya, sulundan. Ayan, so sa Ilocano ay pagwadan. At sa Tagalog po naman ay hunganan. English ay exemplary. Use exemplary in a sentence. Ayan, Sherwin Alparo is an exemplary employee of... no. It's not an employee. Sherwin Alparo is an exemplary, good-looking boss of DCRH. Ayan, Che, alam mo na. Maganda umaga, Pilipinas! Wala pa kaming agahan dito. 39 na makalipas ang alas 5 na umaga. Umaga, Pilipinas! 46 makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, sa mga pabalik na Pilipinas, sa mga suki natin, huwag na pong magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dikilidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na mga raw material galing di po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Kaya nga pakiusap po ni Dr. Helen Tan, atin pong tangkilikin. Sino nga daw bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat bili natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Kasama na natin si Sherwin Alparo, mamibigay naman ng pera dito po sa Barangay 355, Herrera Street, Santa Cruz, Maynila. Sherwin. 365 talaga yan. Hindi 355. Namalay ko ng pindot. 365. Barangay 365 din sa Herrera, sa Santa Cruz, Maynila. At huling-huli nga natin tong tricycle driver na palaging paboritong makinig at manood sa DZRH. Tatay, pangalan niyo po? Si Mr. Ricardo Nieva. Si Tatay Jimmy. Hindi nyo kaano-ano si Kuya Jaime, yung taga dito rin sa Santa Cruz. Opo. Hindi nyo kaano-ano yun, yung jeepney driver na hindi nakakuha ng ayuda. Sherwin. Sherwin. Kuya Angel. Sherwin, yun nasa likod mo, talikod ni Tatay Jimmy, galito. Naku, parang hindi nakatanggap ng ayuda si Kuya. Huwag kayong umayos kayo nga dyan. Pag makinit ang ulo ni Kuya, talagang huwag kayong gagalaw. Pag tumalaw kayo, masasaktan kayo. Bigyan mo na 1,000. Baka hindi ka magtagal. Ate Jimmy, sino pa ba rin announcer sa DZRH tuwing umaga? Gold Palmoles. Sino? Angelo Palmoles. Angelo Palmoles. Ito meron kang 1,000. Marami po salamat sa DZRH. At hindi lang yan, ako, Tatay Jimmy, kailangan masagot mo yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Exemplary. Ang hirap kasi ng exemplary. Dapat na lang. Ano ba yung Tagalog ko, Kuya Angel? Kahalin tulas? Tinutularan. Parang ikaw. Ano word of the day? Exemplary. Pwede na yun. Pagkatulog, pwede rin. Dahil dito po ang mga ating DZRH medium component at sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin tatagapin na grocery mula sa ACF at sa DZRH. At ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Pride Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain-Away Formula. 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, hindi mo nalalabahan ng 6 na taon, isusuot mo na lang hanggang sa mangitim. Ang pinakabagong t-shirt ng DZRH design at na minomodelo ng inyong kapitbahay na may pinakamalalim na dimple. Ayan. Thank you, Tay. Ang dami kong sinabi. Kasi sasabihin nyo, marami po salamat sa DZRH. Yan po, maraming Mr. Angelo Palmoles. Ayan, Lagi okay. kaming nakikinig sa inyo. Salamat po, Tay.
Nakatatay Jimmy, maraming salamat. At syempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nang susunod nating winner sa DZRH Malacash promo, kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Yung nasa likod nila, Sherwin. Sino nga? Si Papay. Pagka nagagalit si Papay. Maganda umaga, Pilipinas! Teka, bago tayo mamalengke, nananakit na ba inyong mga kasukasuan? Nagkaka-wrinkles na ba? Humihina na ba ang kalamnan epekto huya ng pagtanda? Ipinakikilala ang Ultraplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawin ang galaw, sigla at ganda kahit nagpakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 51 makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! 4 na minuto na lamang bago mag-aisas ng umaga. Nako, ang presyo na po ng baboy at saka ng gulay, walang pagalaw, pero yung karne ng baka tumaas ng 10 pesos per kilo. Saan palengke yan, Edwin Duque, RH23? Edwin? May punag, Kuya Chel, tanging presyo ng baka yung tagaan dahil sa tagal-tagal na naging 460. Ngayon ay 480. Itong panibagong sampo nung nakarang taon, ito ay dagdag ulit. No? Panibagong sampo ngayon. So ito lang yung tumaas, pero napakagdag dito yan. Itong presyo ng karne ay nanatili pa rin na 300 per kilo. Yung kilo pork chop, diling, at ang presyo ng manok ay nanatili. Instead na tumaas na nakaraan na dating 200 ay naging 190 pesos pa rin. Ito yung magandang pagkikisama daw nila dahil hindi naman daw apektado pa yung lalo na itong presyo ng mga gulay ay kaya mababa pa rin yung kanilang presyo. Kaya itong gulay kapag dito ka bumili sa Monumental Market sa Caloocan, kung ano yung presyo ng mga gulay na itong isang linggo ito ay halos walang pagbabago. Kaya nakikita natin wala din sa dulo ng EDSA at pinatuloy ng Pagkero ay napakarami parang balintawak sa mga nabibili rito. Laging ang tumaas dito may tutik pagtas naman itong mga prutas. Dahil itong saging na latagdan, itong pinakamura ngayon ay hanggang 90 meron na ng 100 pesos. Wala sa dating 80 pesos. 110 naman itong saging na lakatan. Yung pakwan ay hindi kumalaw yung pakwan, nasa 80 pa rin yung isa. Ang mangga ko hindi ay 80, yung galing na para sa magandang klase ito ay nasa 100. At elon ay 80 pesos pa rin bawat isa. Sa presyo ng bigas, itong sinurado ko rin dyan ay ang pinakamura rito. Merong 80, meron naman magandang klase 83 pesos. So makikita mo yung pagdalaw, meron 3 piso pagtaas. Yung malagkit, 58, merong 80, at pinakamagandang klase ay 100. Ang Japanese rice, 58. Ang red rice, 62. Asmin ay 54. Ang brown rice, 58. Abang itong pang-delicious, abay 62 pesos pa. Halos pagtaas pa ng piso. Itong bachelor, 59. At ang bagong ani, dating 40, 43 pesos bawat kilo. Yan, so yan, the price filter nga report. Salamat rin sa Monumental Market sa Caloocan. Arizona, Tigre, ito yung nagulat sa Arizona sa Pilipinas. Ito na sa atin. Maraming salamat, Edwin. Nako, dinagdagan yung mga sasakyang available para sa libreng sakay. Ala ko yung timbangan dadagdagan. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales, RH5. Bal. The Angel, sa ikalawang araw ng tigil pasada ng ilang transport group ay nagdagdag pa nga ng mga sasakyan na magbibigay ng libreng sakay. Ang Department of Transportation, LTFRB at LTO ngayong araw sa 11 ruta
magdideploy ang DOTR LTFRB ng libreng sakay ngayong Biyernes. Ang pagtatalaga ng karagdagang vehicle assets ng DOTR ay kasunod ng atas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking may masasakyan ng mga manggagawang magsisipasok sa trabaho, ganun din ang mga estudyante. Kabilang sa mga karagdagang ruta na may libreng sakay ay sa bahagi ng Quezon City, lungsod ng Maynila, Marikina, Makati, Muntinlupa at iba pa. Bukod dito ay kahapon pa nagbibigay ng libreng sakay ang bus na mula naman sa Office of the Vice President. Kahapon ng umaga ay una nang sinabi ni Piston President Camody Coranda na 80% na paralisado ang public transport sa bahagi ng Cubao, Quezon City. Ngayong ikalawang araw ng tigil pasada ay magkikita sa welcome rotonda ng iba't ibang transport group bago magtanghali, saka naman magmamarcha patungo ng Mindiola kung saan magtatapos ang kanilang 2 days transport strike. Ako si Balgon, DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Maupay nga ka sa mga taga Santa Fe, Leyte. 2x2 sa TCS Balita, susunod na sa ilang saglit. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. O sa linggo, magkarinigan tayo ha. Radyo Henyo, alas 4 ng hapon. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa kay Marcus Garvey. Ang sabi niya, pay no attention to the man who criticizes unless he's doing something better than what he criticizes. Ayan. Ibig sabihin, dead na daw muna doon sa mga wala namang binatbat. Maganda umaga, Pilipinas! 6:01